Another day, another vlog na naman po tayo for today. For today's video, nandito po ako ngayon sa San Andres, Quezon, kung saan bibisita po ako ng isang property na may sukat na 2.80 hectares. Ayan, medyo na-amaze agad ako dito sa bungad pa lang ng pinaka-property po. So, bago po tayo magsimula, ayan, paki-like and share, subscribe po sa ating YouTube channel, and then pakipindot po always yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga properties po na iba-vlog po natin, so para hindi kayo nalilate dun sa mga properties na ina-upload namin. Ayan, so ano pang hinihintay natin? Very excited na ako for today pagka ganitong kaganda yung mga properties na i-upload natin. So tara, let's go! Dito muna tayo magsisimulang mag-vlog kung saan explain ko muna po yung pinaka-road ni 2.8 hectares. So kung papansin niyo po yung mga batang naglalakad na yan, yung po nilalakaran nila is barangay road po. And then, ito po ay nasa 200 meters para po makalabas po tayo ng national road. Bali, ito pinakadulo na yan, national road na po yan. And then, yung 200 meters na yan, magsisimula dun sa may pinaka-national road. And then, lalakad po tayo dito. So, ito na po yung pinaka-200 meters. And then, ito na po si property. Ayan, yung mga nagagandahang niyog na yan. Kaya medyo lumapit ako para mas malinaw po natin makita. Ayan po yung mga nagdadaan na yan. Yan po yung pinaka-national road po natin. Yan, mapapansin niyo po yung naka-white na yan. Ayan, so doon na po yung pinaka-national road natin. Ayan, so yan po ang mga nagdadaan sila. And then, buhat po dun sa may pinaka-start ng ating national road, meron na pong nasemento na nasa halos 50 meters para po gawin nga po itong barangay road. So, nandun na po yung pinaka-cemented road natin, and then itutuloy po yan hanggang dito po. So, tayo po ay magkakaroon ng frontage dito po sa may barangay. Lakad tayo dito sa may pinaka-loob ng property. Ang gaganda ng mga niyog. Wow. Pantay-pantay talaga siya. And then, explain ko muna po bago ako tuloy ang pumasok sa may pinaka-property. Bali po, tayo po ay kagaya ng nasabi ko, magkakaroon po tayo ng frontage dito sa may pinaka-barangay road. So, mag-start po ang property natin dito sa niyog na yan. And then, papaganon po yan hanggang dun sa may pinakadulo, and then medyo magbababa po tayo ng konti doon. So ito pong barangay road na ginagawa na to, so ang mangyayari po, mahaharap po tayo sa pinaka barangay road kung saan magkakaroon po tayo ng pinaka frontage na maglalaro po sa nasa 180 meters. So estimated ko lang po yun. At pa rin tayo, and then si property po is 100% flat. Yan, so napakagandang property po. So sa mga naghahanap po ng property na pwedeng pagtayuan ng bahay, and then at the same time ay meron kang ganitong kagandang farm, ayan, message nyo na po kami, avail na po kayo mga ka-farmlat. Ang niyog po natin ay maglalaro po sa nasa 800 kapuno. And then ito po ay naglulukad or umaani po ng nasa 6,500 kabuo every 45 days po yun. So medyo malaki-laki po yung return income ni property. And then at the same time, yan, kitang-kita naman po natin, medyo mabababa pa po yung ating mga niyog. Meaning po, ito po ay mga batang-batang niyog pa. Kasalukuyan pa lang siyang namumunga. So may palatandaan naman po tayo, so tayo po ay nasa second lot kung tawagin. And then ang palatandaan po natin, para hindi po tayo malito, meron po dito mga may X na niyog. So yun po yung pinaka-start ng property natin. So pakita ko lang sa inyo. Yan, lakad tayo. So ayan po, meron mga palatandaan na po siya. So ito po ay babaybayin niya lang po itong kadiretsuhan ng niyog na to hanggang doon sa may pinakadulo, kung saan meron tayong parang pinakalukaran po doon. And then didiretsuhin niya naman po ito papunta po doon sa may pinaka barangay road kung saan ako nagsimulang mag-vlog. And then papaganon na po yan. So si property po ay parang hugis panyo, papaganon na po siya.
Ganda. Kainaman po nito, napakalapit po natin sa National Road. So tayo po ay kagaya ng nasabi ko, 200 meters lang National Road na tayo. And then kung sakali pong masemento na po yung 200 meters na yon, kung saan sinisimulan na nga po, ay napakasarap pong daanan nitong property na to o itong lugar na to. So pagbaba mo ng sasakyan, ayan, property na agad-agad. Ikot pa rin tayo. So kung sakaling i-avail niyo po si property, bali ang magiging source po ng ating tubig dito is magpapatayo po tayo ng poso. Yun po yung pinagkukuhanan nila ng tubig, kagaya po nung mga nakatira dito. So sabi nila parang ilang tubo lang yung kailangan, medyo mababaw naman daw po yung balong, so nakakakuha agad sila ng tubig. Ikutin pa rin natin si property. Ang ganda. So lahat po ng tinatamaan ng camera po natin na mga puno ng niyog, yan po ay sakop po ni 2.8. So pantay-pantay talaga siya. Ang ganda. At si property naman po ay medyo malapit po tayo sa dagat. So tayo po ay nasa 5 kilometers para po kung sakali pong gusto nating medyo maligo po sa mga white beach. Ayan, 5 kilometers lang po tayo. And then nasa 7 kilometers po tayo para makarating naman po tayo ng pinaka-town proper. And then kung sakali naman po gusto nating pasyalan si property, kung tayo po ay manggagaling ng Manila, so tayo po ay magta-travel ng nasa halos 8 hours. Ayan, para makarating po tayo dito kay 2.8 hectares. Ang source naman po ng kuryente natin ay manggagaling po doon sa may pinaka National Road. So 200 meters lang din po iyon. Magkakaroon na po tayo ng source ng kuryente po dito kung sakaling i-avail nyo po to at gusto nyo pong patayuan ng bahay. Ayan. Ayan, ganda. So si San Andres po ay pinakadulo na po ng Quezon. So to be honest po, talaga medyo malayo na po ito from Manila. Pero ang kagandahan po kasi ng mga lupa or mga farmland dito sa San Andres and then San Francisco, ayan, sobrang dami niyang niyog, and then at the same time, ayan, hindi masyadong tinutubuan ng mga damo. Kumbaga mga Carabao grass lang yung halos tumutubo rito. So ang pinakabentahe po niya is yung pinakatayo ng lupa. Super ganda po talaga. Ang bet na bet ko itong mga ganitong klase ng property. So price reveal na po tayo. Si property po ay binebenta po ni seller sa napakamurang halaga. Ito po ay binebenta ni seller sa halagang 1.2 million. So sa 1.2 million, meron ka ng 2.8 hectares na almost 200 meters lang away from National Road. And then at the same time, nakaharap po tayo sa pinaka-barangay road po. So ang ganda, ang lapit niya talaga sa mga road. So paglabas mo, pagbaba mo ng sasakyan, ayan, diretso ka na agad dito sa may pinaka property. So kanina po, tinanong ko po si owner kung magkano yung kinikita niya dito sa pinaka-property po, kung saan napakarami nga po nating nakatanim na niyog. Siya daw po ay naglulukad or umaani ng nasa 60,000 pesos na po. So sa panahon po yan ng medyo taglakas, and then mataas po yung benta po ng ating lukad or ng niyog. So ngayong December daw po, yung huli is kumita po siya ng 60,000. Nilabas na lang daw po niya yung mga gastos, like yung mga nagkalawit ng niyog. So almost natiran din daw po siya ng halos nasa kalahati. So kagandahan nito, may sure return income po si property. Balik muna tayo dito sa may pinaka gagawing barangay road. So in-explain po sa akin nung operator po ng mixer kung saan ayun naka-red na damit. So doon daw po nagsimula yung pinaka road na sinesemento niya, and then medyo huminto lang sila dahil na-delay po yung budget po. Pero yan po, ang road na yan ay tatagos daw po doon sa may pinakadulo, ayan, kung saan may nagdadaan po na motor. Ayan si tatay.
So ongoing daw po talaga ang pagpapagawa ng road dito. Ito daw po ay talagang pinupursige ng barangay para matapos na yung pinaka-road, para po lahat po ng mga inaani na niyog o yung nilulukad is mas madaling madala po sa may pinaka-bayan po. Ayan. So yan po, kung sakali magustuhin itong property na to, kaya nang nasabi ko, message nyo po kami sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So isang magandang property na naman po yung na-locate natin dito sa San Andres, Quezon. Yan, avail na po kayo. So yan po, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Thank you po for watching.